Tila nakadinig si Tessa ng malakas na bomba. Teka, akala ko si Mia ang pakakasalan niya. Well, luckily ako na. Sa tingin ko, tadhana nagsasabing kami talaga ni Adrian ang nakalaan para sa isa't isa. Si Adrian ba mismo nagsabi na magpapakasal kayo? Paglilinaw niya. Oo, nakausap kami. Natapos din ang problema ko kay Benjo. Grabe pala sa kulit ang ex mo. Tinatakot ba naman ako? Gusto akong magpakasal sa kanya. Buti na lang at napagtaguan ko. Mabait si Benjo. Swerte ka sa kanya kung siyang mapapangasawa mo. Mas swerte ako kay Adrian. My first love. Alam mo dapat kausapin mo si Benjo para magkabalikan na kayo. Hindi siya mahirap. Nakita ko kung saan siya nakatira. Mayaman din siya. Kaso nakakatakot dahil miyembro siya ng isang grupo. Hindi niya na nauunawaan ang ibang sinasabi ni Krista. Tulala siya na ibaba ang phone. Baka naisip ni Adrian na mahal pa niya si Krista. Bagay ang dalawa. Ngunit bakit ang bigat sa dibdib ng balita? Pakiramdam niya'y nadurog ang puso niya. Dumating si Adrian. May dala itong pagkain at pasalubong kay Aiden, kumirot ang puso niya. Paano kung hanapin ni Aiden si Adrian kapag nag-asawa na to? Tahimik niyang inihanda ang pagkain, yumakap sa likuran niya si Adrian. Bakit malungkot ka? May problema ba? Wala naman, pagod lang. Sige, maupo ka na lang at ako nang maghahain. Pinaupo siya nito sa upuan, nangangati ang dila niyang nagtanong tungkol sa kasal nito kay Krista. Adrian, ikakasal ka daw kay Krista, totoo ba? Ang bilis ng balita ah. Oo, mas gusto ko siya kaysa kay Mia. Matagal ko na siyang kilala. Hanggang kailan kami mag-ina dito sa bahay mo? Pigil niyang mabasag ang boses. Hindi kayo aalis ni Aiden dito. Titira sa condo unit si Krista. Walang mababago sa sitwasyon natin. Pero Adrian, ikakasal ka na. Mali na. Wala akong balak na itigil ang kasunduan natin kahit pa sinong pakasalan ko. Putol nito sa sasabihin niya. Hindi niya malulun ang pagkain kahit na masarap. Kailangan niyang lumayo. Ayaw niya maging kabit at makasira ng pagsasama. Naguguluhan siya. Napansin ni Adrian ang pananahimik niya. Tessa, magtiwala ka sa akin. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Dito lang kayo ni Aiden at hindi kayo aalis. Hanggang kailan? Halos hindi lumabas sa bibig niyang tanong dahil takot siya sa sagot. Hanggat gusto ko, malabong kasagutan ni Adrian. 5 araw bagong kaarawan ni Adrian ay pinaghahanda niya ito ng munting sorpresa. 3 araw mula ngayon na ikakasal na to, hindi na siya kasama nito pagsapit ng kaarawan. Magpapaalam na siya kay Adrian, sapat na sa kanyang mga naipong alaala. Magsisimula siyang muli. Kapag ikinasal na ito, ilalayo siya. Ilang araw niya itong pinag-iisipan. Yun ang nararapat gawin. Hindi siyang babaeng karapat-dapat para kay Adrian. Hangad niyang kaligayahan nito kahit na hindi siya ang kapiling. Naghanda siya ng dinner with candlelight sa garden. Pinasundo niya si Aiden kay Nelly at kukuhanin na lamang niya bukas. Dumating si Adrian, patay ang ilaw. Tessa, Aiden! Tawag nito sabay bukas ng ilaw. Nagulat to nang lumbas siyang dala ang cake. Kinantahan niya ito ng happy birthday. Wow naman, maraming salamat Tessa. Make a wish, Anya. Pumikit ang binata at humiling. Hinipa nito ang kandila. Bakas ang saya sa mukha nito. May inihanda akong pagkain para sa early birthday celebration mo. Nakangiti niyang sabi, kahit na parang sasabog ang dibdib niya. Hindi niya ipapahalata ang kalungkutan matapos kumain ay uminom sila ng wine sa gilid ng swimming pool. Binaba niyang paa sa swimming pool. Nasaan si Aiden? Pumunta si Adrian sa likod niya at kinulong siya sa mga bisik nito. Ibinaba din itong paa sa tubig. Kinuha ni Nelia, bukas susunduin ko si Aiden. Bakit pakiramdam ko'y may bala ka sa akin kaya gusto mo kong masolo? Bastos! Gusto ko lang mag-usap tayo. Hinampas niya ito, humigpit ang yakap nito. Anong gusto mong pag-usapan natin? 30 ka na next week. Ano plano mo? Masaya ako sa kung ano ang meron ako ngayon, so wala naman akong gustong baguhin sa buhay ko. Anong wish mo kanina? Secret, sasabihin ko sa'yo sa ibang pagkakataon. Malalaman mo sikreto ko. Binuntutan nito ng tawa. Kung ano man ang hiling mo, sana matupad mo. Gusto ko maging masaya ka. Nandyan ka para pasayahin ako. Walang dahilan para malungkot. Lumingon siya at nagtamang kanilang mga mata. Siniil niya ng halik si Adrian. Nasisiyahan nito nakatingin sa kanya. Gusto niyang maging memorable ang gabing ito para sa kanilang dalawa ni Adrian. Binasa niya ito ng tubig sa swimming pool. Bumaba din ito sa tubig at hinabol siya. Niyakap siya ni Adrian ng mahigpit.
Maraming salamat, Tessa. Ito ang pinakamasayang birthday celebration ko dahil kasama kita. Masaya ako araw-araw dahil binigyan mo ko ng pagkakataong makasama ka. Madamdaming sabi niya. Pinigil niyang luhang nagbabadyang pumatak. Kaya ba niyang layuan si Adrian? Kinabig ni Tessa si Adrian at tinalikan sa labi. Buti na lang at nasa swimming pool sila at basa ang kanyang muka. Hindi halata ang luhang umaagos sa kanyang pisngi. Mahal niya si Adrian, ngunit kailangan niya nang lumayo. Umaapoy ang kanilang mga katawan kahit nasa tubig sila. Binuhat siya ni Adrian at dinala sa loob ng kwarto na kanya ding inihanda. May petals ng roses at scented candles habang may tumutugtog ng romantic music. Perfect para sa matamis na sandali ng kanilang pagsasaluhan. Maingat siya nitong inalalayan sa bathtub na inihanda din niya. Humahalimuyak ang shower gel at scented candles sa loob. Tumabi ito sa kanya sa bathtub. May wine na nakahanda at nag-cheer sila. Muling naglapat ang kanilang mga labi. Akin ka lang, huwag mo kong iiwan ha? Oo, sayong-sayo lang ako Adrian. Tugon niya na tila nagdedeliryo. Nakayakap si Adrian sa kanya habang natutulog. Pinagmasdan niyang mukha nito. Gusto niyang kabisaduhin ng bawat detalye para siguradong hindi niya makakalimutan. Dahil darating ang panahon na tanging alaala na lamang ni Adrian ang makakasama niya. Dinampian niya ito ng halik sa pisngi at sa labi. Aalis na siya at lalayo sa araw ng kasal nito. Naalimpungatan si Adrian. Bakit hindi ka pa natutulog? Hindi siya sumagot. Hinalikan niya ito sa labi. Kung iniisip mong kasal ko, huwag kang mag-overthink. Walang mababago sa relasyon natin at alam niya ni Krista. Kinausap ko na siya. Tumango siya at ipinikit ang mga mata. Ayaw na niyang pahabain ang usapan dahil ramdam niya ang nagbabadyang luhang nais pumatak. Naramdaman niya ang halik nito sa kanyang noo bago siya yakapin ng mahigpit. Araw ng kasal, wala siyang planong magpunta ngunit dahil gusto niyang makita si Adrian hanggang sa huling sandali, kaya nagtungo siya sa venue kahit pa siya ang hindi magpapakita dito. Naiayos niya ng ilang gamit nilang mag-ina. Wala nang aabutan si Adrian sa bahay nito. Isang simpleng garden wedding sa isang sikat na hotel ginanap ang kasal. Kahit na madalian ay maganda ang venue at reception. Pili lamang ang mga bisita. Nagbihis siya ng maganda at elegante para naman hindi siya maalangan sa venue. At baka rin hindi siya makapasok. Isang cream na dress ang suot niya na bigay ni Sandra. Tinernohan niya din ng high heels. Tinali niyang buhok. Natanaw siya ni Adrian kasama si Don Anselmo na kausap ang mga magulang ni Krista. Kumabog ang dibdib niya pagkakita sa lalaking pinakamamahal. Hindi niya alam kung kakayanin ba niya makitang ikakasal sa iba si Adrian. Dumating ng paring magkakasal. Nagkukubli siya sa malaking halaman. Kapag nagsimula ng seremonyas ay aalis na siya. Baka magaya niyang mga palabas na papatigilin niya ang kasal. Hindi pa man nagsisimula ay naiiyak na siya. Tila biniyak ang puso niya at sinaksak ng paulit-ulit. Nakatanggap ng tawag ang daddy ni Krista. Ano? Hindi matutuloy ang kasal? Sa pilitang sinakay sa kotse si Krista ni Benjo? Hanapin niyo sila. Umugong ang bulungan. Aga niyang tinignan ang kinaroroonan ni Adrian. Wala siyang mabasang emosyon mula dito. Nilapitan niyang binata upang i-comfort to. Adrian, okay ka lang ba? Ano nangyari? Napalingon sa kanyang binata at hinila siya sa braso. Father, tuloy ang kasal, sabi ni Adrian. Natahimik ang lahat. Teka, bakit siya ng bride? Napatingin siya kay Adrian at kay Don Anselmo na tila nagbubuga ng apoy ang mata. Nabigla si Tessa sa mga pangyayari. Natagpuan na lamang niyang sarili nakaharap sa paring nagkakasal sa kanila ni Adrian. Adrian Montenegro, do you take Teresa Katakutan to be your wife, to live together in matrimony, to love her, to honor her, to comfort her, and to keep her in sickness and in health, forsaking all others, for as long as you both shall live? Anang pari. I do. Mabilis sa sagot ni Adrian. Teresa, do you take Adrian Montenegro to be your husband? Hindi kagad siya makasagot at parang atakihin siya sa puso. Hindi siya makapaniwala, tila panaginip ang lahat. I do, ani ang nanginginig ang labi. Tila siya nakalutang sa alapaap, wala sa sariling tinanggap niyang singsing galing kay Adrian. Sinuot din niya ang ring na nakalaan para dito. You may now kiss the bride. Anunsyo na nagkakasal. Nakadinig siya ng palakpakan sa paligid. Mabilis siyang hinalikan ni Adrian sa labi. Habang nasa reception na hindi niya alam ang gagawin, inalalaya siya ni Adrian. Wala siyang kilala. Kahit isa sa mga bisita, masaya siya ngunit hindi maalis ang pangamba sa kanyang puso. Hindi siya nilapitan ni Don Anselmo. Kausap lamang nitong mayayamang bisita.
Nakauwi na sila sa bahay. Tessa, dahil hindi ko akalain ikaw ang pakakasalan ko kaya hindi ako nakapaganda ng honeymoon. Bigyan mo ako ng time para makapag-isip. Hindi na kailangan ng honeymoon. Gastos lang yun. Sa bahay lang ay okay na. Natatawang sabi niya. Hindi, aalis tayo kasama si Eden. Adrian, bakit tayo nagpakasal? Ayaw nung daddy mo sa akin. Kailangan kong magpakasal bago dumating ang kaarawan ko para makuha kong manat position sa kumpanya. Wala namang nakasulat kung sinong babae ang dapat napakasalan. Maraming salamat nga pala at pumayag ka. Gagawin ko lahat para tulungan ka. Bakit nga pala hindi mo inimbitahan ng mommy mo? Matagal ng patay ang nanay ko mula na iniwan niya kami. Hindi na lamang siya kumibo. Gusto niya magdiwa ngunit puno ng takot ang kanyang dibdib. Masama ang kutob niya. Tsaka anong nangyari kay Krista? Hindi naman siguro gagawa ng hindi mabuti si Benjo. Niyakap siya ni Adrian. Ngayon pa lang sinasabi ko na sa'yo na kung may makikita kang hindi maganda sa pamilya ko, sa akin ka na lang tumingin. Magtiwala ka sa akin, Adrian. Kaya ko unawanan lahat tungkol sa'yo. Pero ayoko lang na mag-away kayo ng daddy mo dahil siya akin. Sa una lang siya aayaw, matatanggap ka rin niya, kayo ni Aiden. Hanggang kailan ang kasal natin? Hanggat gusto ko. Malabo naman ang sagot ni Adrian. Ngunit hindi na siya nagtanong pa, magulo ang kanyang isip na bago mga plano niya. Bigla siyang nagkaasawa. Ni hindi alam ng pamilya niya, hindi dahil sa pag-ibig kung bakit siya ikinasal. Pinakasalan siya dahil sa mana at walang choice si Adrian dahil wala itong bride. Adrian, ilihim na muna natin ang kasal sa pamilya ko. Ayokong biglain si Tatay Rudy. Hindi pa siya lubusang magaling. Naunawaan ko, walang problema. Niyakap siya ni Adrian ng mahigpit. Basta Mrs. Adrian Montenegro ka na, wala akong ibang ihilingin kundi ang katapatan mo. Tumayo siya tumingkayad upang abutin ang labi ni Adrian. Tila may magic ang halik nito na wala ang kanyang pangamba. Masaya siya na may pagkakataon pa siya na makasama si Adrian. Lumalim ang halik ng binata na tila ba katapusan na ng mundo. Magdamag nilang nilasap ang tamis ng pag-iisa ng kanilang mga katawan. Ilang beses silang nakarating sa dako pa roon kung saan may ligayang walang kapantay. Nagising siya na masakit ang katawan. Lumabas siya ng kwarto na ulinagan niyang tila may nag-uusap sa kwarto ni Adrian. Anong naisip mo para pakasalan ng hampas lupang dalagang ina na yun? Dad, huwag na nating pag-usapan yan. Hindi sumipot si Krista, nakalagay sa kondisyon na kailangan magpakasal bagong kaarawan ko. Si Tessang nandun, kaya siyang pinakasalan ko. Makipaghiwalay ka kaagad. Dad, oo makikipaghiwalay ako pero ako magdedesisyon kung kailan. Adrian, humanap ka ng babaeng nababagay sa'yo. Hindi ang babaeng ikakahiya mo. Dad, tapusin na natin ang usapan. Palagi ko kayong sinusunod. Ngayon lang please, give this to me. Anak, sana maintindihan mo ang gusto ko lang ang matinong babae para sa'yo. Huwag kang gumaya sa akin na nag-asawa ng mukhang pera. Alam mo kung anong hirap na pinagdaanan nating mag-ama. Pero kung sa tingin mo mabuting babae si Tessa, hindi na ako tututol sa relasyon ninyo. Dad, maraming salamat po sa pangunawa. Basta para sa'yo anak, mahal kita. Sana lang hindi ka nagkamali sa desisyon mo. Natutup niyang bibig. Totoo bang nadinig niyang tinatanggap na siya ni Don Anselmo? Lumayo siya sa kwarto. Nadinig niyang tunog ng pala yung sasakyan ni Don Anselmo. Lumabas siya ng kwarto at nakita si Adrian na naghahanda ng breakfast. Good morning asawa ko. Masayang bati nito. Tessa, pasensya ka na't kailangan ko umalis ngayon. May meeting ako sa mga investors. Uwi ako agad. Okay lang, unahin mong work. Nagpunta ditong daddy ko. Approve na niyang relasyon natin. Lumapit siya at yumakap sa asawa. Masaya silang kumain ng almusal. Hinatid niya ito sa labas. Maya-mayang hapon susundin sila ni Eden sa Tatay Rudy niya. Ilang minuto lang tumunog ang doorbell. Baka may nakalimutan si Adrian. Napagbuksan niya si Don Anselmo. Bibigyan kita ng 2 oras upang lumaya sa bahay ng anak ko. Napahakbang siya paatras nang pumasok ito tila tigring mangangagat. Nawala ng kulay ang kanyang muka. Naalala mo bang mga kamalasan sa buhay mo? Muntik kang ma-rape. Nakidnap pa si Eden at nasunugan ka. Ako lahat ang may gawa ng mga yon. At kapag hindi ka pa lumayo kay Adrian, sisiguraduhin kong sa susunod hindi na kayo makakaligtas na mag-ina. Nagimbal si Tessa sa nadinig. Namanhid ang kanyang katawan. Hindi aksidente ang mga nangyari kung hindi planado. Unti-unting lumapit si Don Anselmo sa kanya. Nilamutak nitong kanyang mukha. Bitawan niyo po ako. Aniyang lumuluha na sa takot. Dumakong kami na matanda sa kanyang leeg at hinigpitan ng sakal sa kanya. Pilit siyang kumakawala. Tila demonyong tingin niya dito. Tinulak siya ng ama ni Adrian. Napahandusay siya sa damuhan. Naunang tumamang braso niya. Naipit ito kaya namilipit siya sa sakit. Hindi kaagad siya nakatayo. Kuhanin mo mga gamit mo at lumayas ka na ngayon din. Anito't munin din ako ang mukha niya.
Hindi ako papayag na isang hampas lupang mapapangasawa ni Adrian. Natitiyak kong perang habol mo sa anak ko kaya ginagamit mong katawan mo para maakit siya. Kinaladkad siya nito papasok sa loob ng bahay. Subukan mo lang na magsumbong kay Adrian at papaulanan ko ng balang bahay niyo sa squatter. Sisiguraduhin ko na walang matitirang buhay sa pamilya mo. Nagulantang siya sa banta ng matanda. Binitawan siya nito. Huwag po ninyong sasaktan ng pamilya ko. Aalis na po ako. Nanginig ang kanyang buong katawan. Ito ang pinaka nakakatakot niyang karanasan sa buong buhay niya. Kaya niya ang panganib para sa sarili, ngunit hindi niya kaya kapag ang kanyang pamilya, lalo na si Eden ang sangkot. Dali-dali niyang binuhat ang isang bag na damit na bilang mag-inang inaihanda niya bago pa man sila ikasal ni Adrian na hindi niya pa naibalik na nalagyan. Huwag kang magpapakita sa anak ko. Nakabang ang matanda sa pintuan paglabas niya ng kwarto. May makapal na sobre itong inabot sa kanya. Sinampal nito sa kanyang mukha na ayaw niyang kuhanin. Baka sabihin mo naman na napakasama ko. Hetong kalahating milyon, magpakalayo kayo mag-ina. Hindi ko po kailangan ng perang galing sa inyo. Aba, pinagmamalakihan mo pa ako. Mayabang ka pang hampas lupa ka. Lumabas na siya ng gate at tumakbo palayo. Mabuti na lang at may service na dumaan, kaya nakalayo siya kaagad. Nangangatal pa rin ang kanyang katawan. Kumakabog pa rin ang kanyang dibdib. Ano ang gagawin niya? Saan sila pupuntang mag-ina upang makalayo? Nagabang siya ng sasakyan sa waiting shed. Kukunin niya na muna si Eden. Paano niya iwasan si Adrian? Tsak na hanapin siya nito. Hindi niya dapat ipaalam ang ginawa ni Don Anselmo. Baka totohanin tong banta. Alam niyang kaya nitong gumawa ng masama. Naluluha na naman siya at pabalik-balik ang lakad habang naghihintay ng masasakyan. Nakita niyang parating na kotse ni Adrian. Agad siyang tumalikod at nagpunas ng luha. Ibinaba nitong bintana. Tessa, ano ginagawa mo dyan? Hindi natuloy ang meeting kaya umuwi ako kagad. Pinilit niyang huwag ipahalatang pinagdaanan sa kamay ng ama nito. Uwi muna ako sa amin. Napatingin to sa dala niyang malaking bag. Bumaba ito ng sasakyan. Naging mahigpit ang kapit niya sa bag. Ayaw niyang bumalik sa bahay nito dahil kay Don Anselmo. Inagaw ni Adrian ang bag sa kamay niya. Nangingilid na naman ang luha niya. Pumasok ka sa loob. Matigas sa sabi ni Adrian. Mabalasik ang anyo nito. Mukhang natunugan nito na maglalaya siya. Wala siyang magawa kundi ang sumunod. Halos lumabas ang puso niya sa dibdib sa lakas ng kabog. Mabilis silang nakarating sa harapan ng bahay nito ngunit hindi ito bumaba. Wala ring lakas ng tuhod niya para tumayo. Napatingin siya sa madilim na mukha nito. Bakit mo ko iiwan? Puno ng hinanakit ang boses ni Adrian. Tila biniyak ang puso niya. Adrian, hindi ako aalis. Tanggi niya ngunit basag ang kanyang tinig. Kabundok na pagpipigil niyang huwag umiyak. Maglalayas ka. Dala mo gamit niyo ni Aiden. Bakit Tessa? Kasal na tayo. Ano pa bang gusto mo? Timambagang nasabi nito. Adrian, magpapaliwanag ako sa'yo. Hindi ako papayag na iwan mo ko. Hindi ba't nangako ka? Makikinig ako sa paliwanag mo. Ayusin natin kung ano man ang problema. Nakita niya si Don Anselmo na sinisipat ang sasakyan ni Adrian. Paano ba niya sasabihin sa binatang nangyari? Tila siya na paralisa. Hinawakan ni Adrian ang kanyang kamay. Tessa, mahal kita. Mahal na mahal. Tila bombang sumabog ang pag-amin ng binata sa damdamin nito. Halo-halong emosyong nararamdaman niya. Mahal din siya ni Adrian. Hindi siya makapaniwala. Napatitig siya dito. Hindi niya alam ang sasabihin. Hindi ko masabi sa'yo dahil natatakot ako. Kapag tinanong mo ko kung hanggang kailan tayo magsasama, palagi kong sagot hanggang gusto ko kasi. Hindi naman ako aayaw. Ikaw ang gusto kong makasama habang buhay. Mahal kita, Tessa. Mahal ko kayong dalawa ni Eden. Hinalikan nito ang kanyang kamay. Gusto niyang magdiwang dahil mahal din siya ni Adrian. Ngunit mas nangibabaw ang takot niya sa banta ni Don Anselmo. Adrian, natatakot ako sa daddy mo. Ani ang umiiyak na. Nakita niyang palapit ang daddy ni Adrian sa sakyan. Kumatok ito sa binata. Namumutla siya tila papanawan ng ulirat na makitang mukha ni Don Anselmo. Tessa, wala na bang problema kay daddy? Tanggap niya na tayo. Anang binata habang binubuksan ang bintana ng sasakyan. Dad, ano po bang ginagawa niyo dito? May kailangan po ba kayo? Ani Adrian sa ama. Kakarating ko lang. Gusto ko sanang kausapin si Tessa. Hihingi ako ng paumanhin sa inasyal ko sa kanya noon. Kanina pa ako tumatawag. Walang tao, sabi ni Don Anselmo. You see, wala nang problema. Tanggap na ni Daddy ang relasyon natin kaya huwag kang mangamba. At huwag mo kong iiwanan dahil lang doon. Wala tayong hindi malalagpasan. Muli nitong hinawakan ng kanyang kamay. Tessa, huwag mo kong iiwan please. Nagmamakaawang mga mata ni Adrian. Tumango lamang siya. Napakagulo ng kanyang isip at puso. Bumaba sila ng sasakyan. Tila siya tinulos ng kandila. Ayaw niyang pumasok ulit sa loob. Tumutulong luha niya pero hindi niya masabi kay Adrian ang totoong nangyari. Paano ba niya ipapaalam ditong kawalang hiyaan ng ama? May sasalba nga ba niyang relasyon nila pero paanong relasyon ng mag-ama?
at ang kaligtasan ng kanyang pamilya, lalo na ni Aiden.